maalam kung saan ba dadaan ang kalaban. Nag-iisang siya man lain na dapat mong hawakan para kapangyarihan magtaya, lumipat na sa kalaban, diba? Maisip mo, iikot rin ang mundo. Ikaw naman ang yamado, tapos siya ang dehado. Pero bago mo maabot, kailangan mong mabantayan, kasi pag siya nakalusot, zero passion. Hey! Halika na magpatintero, palitan lang at bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang na karapatan. Halika na magpatintero, palitan lang at bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang na karapatan. Huwag ka magpahuli, tawid sa mga guhit. Ang sarap na feeling pag di kanya maabutan, kahit na anong pilitin kayang-kayang iwanan. Huwag ka magpahuli, tawid sa mga guhit. Tuloy lang yung wiyan, ulit-ulitin diskarte parang marito, takbuhin kahit hindi mo paluwatin. Come on now. Halika na mapatintero, talita lang at bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang na karapatan. Halika na mapatintero, talita lang at bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang na karapatan. Patintero nakakatuliro, hahabulin ka niya kahit di naman ginusto. Patintero nakakatuliro, panalo ba kapag nakuha mo na ang gusto? Patintero nakakatuliro, hahabulin ka niya kahit di naman ginusto. Patintero nakakatuliro, panalo ba kapag nakuha mo na ang iyong gusto? Palitan lang at bawian, wala kang makukuhang premyo, yabang lang na karapatan. Halika na magpatintero, palitan lang at bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang na karapatan. Kahabulin mo na dulo, di ko na maharangan. Pipilitin lang mo siya nakaabang sa daanan. I'm thinking maybe it's your goal para lang makalusot. Gusto na lang palagpasin, but it's better if I won't. Oh no, mukhang naghahanap pa ng tempo. Let's go, paglingan wala na sa tabi mo. In this rectangular bridge on into the ground. Who's winning? Ikaw ba bro? Ako siya ang purpose malaki. Hey! Halika na magpatintero, palitan lang ang bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang na karapatan. Halika na magpatintero, palitan lang ang bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang na karapatan. Good morning. Patintero! Sinong patotot? Good morning po. Alright, bati muna lang sa mga kapatid natin. Kapatan natin yung energy. Ang galing eh. Okay, 1, 2, 3. Good morning mga kapatid! Alright, February 16, maayad na masulong sa wikang higaw noon. Maagang katawan ulit ang ating atid ngayong Biyernes at siguradong maraming mga P-Pop stan na nakatutok sa atin this morning dahil naman sa ating mga bisita. Sure na sure yan, Jess. Kaya naman, kaway-kaway sa ating mga fellow Aces. Hi! Hello, Aces! Hello! Ito, may papatintero sa atin ang isa sa mga pinaka-sinusubaybayang Pinoy pop group sa bansa. Can I just say, I'm fangirling. Yeah. Yes! Thank you po. Iba pala sila makita kasi I know you guys, pero iba pala pag in person. Pag in person, no? Nahihirapan silang mamili ng isa stand nila. Meron na agad kang malaya. Ay. May bias na kami agad ni Mama Bias reveal po. Yes! Sige na, ito na ang entry ko. Ito, ang entry ko lang dito this morning, naging extra ang kulay ng ating Biyernes. Naka-magnet pa tayo ng good vibes dahil sa kanilang mga pangmalakasang moves at vocals. Hindi ba, Justin? Oo, mami, galing na. Promise. Super. Uno ko, ayaw Oh, magpatalo. ay panalo. Kasi dancer. Gusto may entry. May pa-usher glitch. Wow! Alam na yung glitch. Nakita ko yun di ba? Pero ito alam mo Maui, hindi ito panaginip. Kasi kasama natin ngayon ang The Baddest themselves, ang tinaguriang Aces of P-Pop, Jello, Akira, JL, Mickey at Nate B. Good morning sa inyo, mga kapatid ko. So yung kinanta nyo yung latest is Patintero. Yes. Tungkol saan naman itong kantang to?
Sa Patintero po, it's actually it's about life po. Kung paano mo ilalaruin yung buhay. Basta as long as nag-enjoy ka and enjoy mo yung life, panalo ka. True. Ganda. Wait, may tanong ako, may kinalaman ba yung band-aid nyo sa mukha sa Patintero? Nadapa po kami. Na-call ba kayo na-call ng po Valentine? Hindi po. Hindi po. Patintero po. Patintero. Patintero Hindi po na sa Valentine. At saka yung pagkakapol ng bias ko sa ilong. Sa inyo. Ayan, tinuro niya na yun. Tinuro niya. Ba't sa ilong? May reveal na. Sa ilong kasi nung nahulog. Parang ganun. Ang ganda. So guys, wait, tell us more about not just Patintero, pero yung mga kinabibisihan nyo lately. Kasi sobrang nakakabili ba? Ilan taon na ba kayo? Oldest is 22. Ang Diyos ko. Tanda lang natin. Wow! Alam nyo, anak. 10 years ago na yun sa'yo. Alam nyo, Baka anak. 13 years ago na. Yung bias niyo po 20. Wow! Kaedad ni Cal. Ayun na nga, anak na nga. Pero it's nice na sobrang successful nyo. Ano yung feeling ng gano'n na bata pa lang kayo, very successful na kayo? Siyempre, sobrang saya po at hindi rin po kami makapaniwala na marami na po kaming na-achieve sa lahat, sa buong journey po namin. Pero, ayun, marami pa po kaming gustong ma-achieve pa at yung marami pa po kaming goals as a group po. Tsaka parang nafe-feel naman namin as a group na kahit anong mangyari, gutom pa rin kami sa mga success tsaka sa bagong mga pwede pa namin labas. Pero so far, sa journey nyo, ano yung pinaka-highlight na naranasan ninyo, na-experience ninyo so far? Ako po yung pinakauna. Yung pinakauna is yung nag-debut po kami during the pandemic po. So, medyo challenging po pero worth it. Pero para sa mga hindi nakakaalam, ano yung BGYO? Yes, Bakit what pati is BGYO? Okay, BGYO, B stands for Becoming the Change, G stands for Going Further, Y stands for You and I, showing the world what it means to be originally Filipino. Sige, go Justin. Ano yung sabihin na BGYO? BGYO, no? B Good morning. for Be the Change. B is goods the goods tayo. Good tayo. Go further nga pala. Y is for you guys are awesome, ha? Original, O is, oh my gosh, nandito sila. At I'm sure, oh my gosh, ang inyong aces sa mga fans. Sa tinatawag nyo, bakit aces ang tawag nyo sa inyong mga fans? Aces po kasi sila po talaga yung tinuturing naming ace sa journey namin. Kasi kung wala po sila, wala rin BGY. So ayun, thank you Aces, we love you po. Okay. At saka I'm curious, di ba usually sa isang group, merong leader, merong parang visual sa tinatawag, may dancer, meron kayong mga ganun din sa group, no? Sa amin po, ang pinaka-official lang po na meron is yung leader. Ako po yun. Pero yung mga main dancer, main vocalist, wala na. Parang gusto namin lahat kami. Gusto nagawa namin lahat. Alam ko sa K-pop, ganun diba? Opo. Kung sino yung eldest, siya din yung leader. Magkaedad po kami ni Aki siya ni JL, pero months yung tanda na ako pinamahal. By months. Yes po. By days! Ang galing! Ang galing. So, sa inyo, ganito na lang kasi I'm sure marami mga aces nanonood. Sino pinakamatakaw? Lahat po kami malakas kumain eh. Depende po yan Anong sa... favorite niyong food? Together, adobo, sinigang. Spicy na sweet. Ano pa ba? Lalo na yung mga nandito, mga At sino Sinigang. pinaka-ano? Laing. Sino pinakapasaway sa rehearsal, sa training? Lahat kami. May Actually, kulit lahat. pag ano po kasi, pag mga rehearsals, lahat kami magkakasundo pag sa kalokohan, ganyan. Kaya napapagalitan kami pare-parehas dahil magugulo po Nakita kami ko naman yung talaga. nanggagalit sa inyo, nandito rin. Sa Ay, opo. Huwag kang mag-alala na. Alam niya po yan. Ata kami dyan ng Ang pagalit. question ko, because I see na sobrang synchronized kayo pag kumakanta, sumasayaw. Can you tell us more about your training? Is this something na mahirap sobra para sa inyo or medyo nakakasanayan nyo na? Mahirap po siya ng una, pero ngayon sobrang sanay na po kami. Monday, usually 4 days a week, 5 days a week po. Tapos, usually performance po Saturday and Sunday. So, for the past 3 years, parang tuloy-tuloy na po na ganun. So, sobrang sanay na po kami. 4-5 days Kaya a naman ang week. gagaling nila. Mga ilang hours per day? Interesado sa 3 YouTube. hours. Hindi niya makisali. Kaya po. Ikaw yung pangbato namin at si Jess kasi nakadress Of kami course, Maui. of course. Ang tuturuan Wow. nyo ng Sige. Patintero.
Yes. Yes. Wow! Ituturo po namin. Hindi. Kayong dalawang boys, kasi kami ni Maui, taga-cheer kami. Madali lang po. Sobrang dali lang. Actually, super Okay, easy lang po go, ng Patintero Dance Challenge. Wait, power patintero. Oh, kami na lang yung magdedepensa dito. Go, Nate! Go, Nate. Oh, sige, sige. 5, 6, 7, 8, boom. Boom! Patintero, boom. Balitan na nagbawian, boom. Madaming boom. Tandaan mo tong araw na to, Dimples Romana. Repeat. 5, 6, 7, 8, boom. Halika na magpatintero, palitan na at bawian. Wave ka, wave. One more time. Boom. Halika na magpatintero, boom. Palitan na at bawian, boom. Wala kang makukuhang premyo, yabang ang nakarapatan. Game! Okay na! Go! Okay na ba? Okay na ba, Dimples? Boom! Okay, game. Okay, game, Masaya game. ng Mama Dimps. Okay. Okay na, thank you, thank you, thank you. Ang galing! Boom! Okay, go. Ano pa ang mga dapat namin abangan sa BGYO? Please tell us more about it. I'm sure a lot of aces gustong malaman kung saan kayo mapapanood. Ano pang mga pwede namin abangan? Actually, meron po kami activity. Ang tawag po dito ay Patintero for Pagmamahal po. And later po, meron po kami at bukas sa Sky Ranch, Pampanga po. And sa Sunday naman po, Sky Ranch, Tagaytay. Yes, and pwede nyo rin po i-stream lahat ng songs namin and yung bagong single namin na Patintero sa Spotify and sa lahat ng music platforms. Yes, and please check on YouTube. Our channel is BGYO Official. We have so much content about Patintero dyan po. Yes, and mamaya rin i-release yung performance video ng yeah. Patintero. So, abangan nyo yan, Ano oras yan? aces. Ano oras? Meron ba dapat? 6 p.m. Or abangan na lang sa social Abangan na lang media. po. BGYO_PH sa socials. 6 p.m. O, yan mga kapatid. Thank Sa you so ganitong much pagkakataon lang kayo allowed makipagpatintero sa pagmamahal. Sabi nila, di Ikaw ba? pa talaga nagsabi. Maraming salamat muli, BGYO! Thank you very much, guys! Mga kapatid, gawin na natin mas masaya pa ang umaga sa pagsalubong sa araw ng may ngiti at pag-asa. Ako si Jess De Los Santos. Makipagpatintero kung ano pang nakakahappy sa inyong mga puso na laro with your kids, mga kaibigan, o kahit sino pang mahal niyo sa buhay. Make every moment extra memorable. Ako po si Dimples Romana. At finally, Friday! Friday! At para hashtag TGIF, magbaon ng dagdag na inspiration at motivation. Samahan ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga may init na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako naman po, si Maui David. Kaya naman ang masembati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, kasunod ng ating onahain na kulitan sa BGYO, literal namang naghahanda sa paglipad ang ating Mami Chiki sa kanyang pagdalo sa pagbabalik ng Philippine International Hot Air Balloon Fiesta live sa New Clark City sa Capas Tarlac. Ayan na si Mami Chiki para bigyan tayo ng update. Oh. Sobrang alam mong at home siya sa initan sa araw no? Enjoy na enjoy. Mami Chiki, kamusta ka na dyan? Itong si Jess, alam mo, nagpipilit niya sumama sa akin dito. Pero iiwan ka talaga kasi may dance number ka pala ngayong umaga kasama ang BGYO. Pero wala kaming BGYO dito, wala kaming bagyo. It's all sunshine. Dahil literally flying high kami dito sa New Clark City, sa Capas Tarlac para sa pagbabalik ng Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. Bago pa man pumutok ang araw, may mga nagdadatingan na para dumalo sa Philippine Hot Air Balloon Fiesta. Sa mismong stadium naman ng New Clark City, naghanda na rin ang mga piloto ng mga hot air balloon. I think it's special shapes are a magic thing that people are always trying to think of the next shape that they could have. I think
the main thing with balloons is I class them as cathedrals in the sky. And I think what it is if you see a hot air balloon in the sky, you will stop and look. No matter where you are, no matter who you are, you will watch it. And they seem to have a friendly image for the public. And people just love to see them. Ngayong taon, aabot sa mahigit 20 mga hot air balloon ang inaasahang paliliparin dito sa New Clark City. Sing-init ng apoy na ginagamit sa mga hot air balloon, excited na ang ilan nating kapatid para sa swak na post-Valentine Street na ito. Yes, taon-taon. Since 2015, yung excitement namin masaya. First time ko lang po magpunta dito. Never pa po ako nakakita ng hot air balloon in person. Tapos gusto ko makita yung mga exhibition po ng mga plane, tsaka yung skydiving. Alam mo, Jess, Maui, Justin, and Mama Dim, kahit kami sobrang excited, gabi pa lang nandito na kami. Hindi, madaling umaga. Madilim pa lang, lamok pa lang yung lumilipad na dito kami. Kaya nakauna kami dito. At tamang-tama dahil nakasakay kami sa hot air balloon. Yan! Yes. Nakaisa kami at iba talaga yung experience pagka nandun ka sa baba, paakyat, at kapag iniiwan mo na lahat at kumakaway ka na lang, paakyat, at yung may experience while you're in the air with nothing but quiet and just nature and the sunlight close to your eyes. Ang sarap. Wow. Meron ka ba, Mami, na paborito so far sa nakita mo mga design ng hot air balloon dyan? Alam mo, puro pambata yung mga design dito. Talagang patok sa mga bagets. At maganda to kasi all weekend, magkakaroon sila ng mga palipad na mga air balloons. Kaya talagang perfect family gimmick ito para sa ating mga kapatid. At umpisa pa lang sa umaga, kasi gusto nila yung mga balloon lumipad ng maaga para pabor yung hangin. Kagaya na ginawa namin kanina. About 1,000 feet in the sky. Yun ang pinaka-main event and it happens in the morning. Pero bukod dyan, meron din mga iba pang mga paandar dito. Maraming mga dancers, may pa-concert pa sa gabi. At syempre, meron din dyan tandem paragliding, meron din skydiving, meron mga helicopter, at meron din yung simple na mga lilipad na, na maraming mga saranggola. Mami Chiki, may mga gagawin ka pa bang ibang activities dyan mamaya? Skydiving. Nako, susubukan natin. Kung makaswerte tayo. Titignan natin. Dinedare nyo ba ako? Yes! Ay, nako! Huwag natin hinahamon yan. Pero una kong gagawin dito, kakain. Dahil ang dami ring food booths dito. So yun din ang inyong maaasahan pagdating dito all day. Marami kayong gagawin, marami kayong makakain. It's really a perfect getaway para sa ating mga kapatid for the weekend. Sana sumama tayo, no? Mami Chiki, ikain mo na lang kami dyan. Ilipad mo na lang kami dyan. Maraming salamat again, Mami Chiki. Enjoy! Alright, ito naman, iba pa natin mga inihanda para ngayong Friday. Thank God it's Friday, Justin! Thank God it's Friday! Mula sa sweet experience na yan, ito, punta naman tayo sa isa pang literal na sweet. Chocolate, mga kapatid. Pero sa ibibida nating negosyo, ang mga yan, personalized chocolates. Tikman natin ang mga tsokolating yan sa kitang-kita. Personalized baka mo, Justin. Ito, patok din to ang mga nakunang happy memories sa mga larawan, gawing extra creative at ipa-frame po ninyo. Silipin natin ang paandar na yan, maya-maya lang. Ito, issue naman, no? Sa kahit na anong aspeto, ang pagkuha ng hindi iyo, ng walang paalam, maling-mali po. Pero, paano kung hindi mo ito mapipigilan? Ang sakit na kleptomania, pag-usapan natin sa Sabi ni Doc. Isa pa pong mali ang pagpapaasa at anxiety na dulot ng pakikipagrelasyon na walang commitment. Alamin natin yan. May pwede ba tayong ireklamo sa batas kung naapektuhan tayo ng malabong usapan ng situationship? Sasagutin natin yan sa Legal Bato. At ito, usapang pag-ibig pa rin. Hindi talaga tatapos itong love month na ito, no? Sa aking muling pag-iikot, pinulsuhan natin mga kapatid, no? Dapat nga bang balikan ang ex? Tanong ko lang. Tanong ko lang, Justin. Ay! At sa working mom, raketerang solo mom na gagawin ang lahat para sa kanyang anak, kikilalanin po natin. Narito naman ang ilang balitang dapat abangan sa frontline sa umaga mamaya. Lalaking malapit ang binaril sa Baclaran, patay. At pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa command conference ng PNP, hindi raw loyalty check.
At panukalang batas na magbibigay ng leave sa mga empleyadong heartbroken. Sinusulong na sa Kamara. Paid kaya? Basta may bayad ba, Jess? Pwede? For extra saya ngayong Yay Friday, naku, i-flex na po ang inyong mga ngiti mga kapatid. Sumali na sa Kagumok Ako Selfie Contest. Sumunod lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. Bonggahan lang inyong selfie while watching. I-PM or private message lang yan sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. Ang mapipili pong winner ay magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman, Kagumoka, go and selfie! Oh, jump shot, jump shot. 1, 2, 3. Oh, di ba? Okay. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good Morning Kapatid! Good morning mga kapatid! May mga sakit na kakaiba at mahirap ipaliwanag tulad na lang ng kleptomania na madalas nauuwi sa hindi pagkakaintindihan. Ano nga bang paliwanag sa likod ng sakit na ito? Panoorin ang sabi ni Doc. Labag sa batas ang pagkuha ng mga bagay na hindi sayo. Pero alam nyo bang ang paulit-ulit at hindi mapigilang pangunguha minsan ay sakit na? Tungkol dito ang tanong ni Mary Ann Hengelbrock. Ang sabi niya, ano po ang lunas kapag ang isang tao ay mayroong kleptomania? Ano po ba talaga ang sakit na ito? O pwede bang ma-excuse sa parusa kapag hindi mapigil manguha ng mga bagay na ginugusto niya? At sino ang tamang doktor na dapat puntahan? Kleptomania po ang tawag sa hindi pangkaraniwang mental disorder na sanhi ng hindi mapigilang kagustuhan o urge na kumuha ng mga bagay na hindi mo pag-aari. Ang mga bagay na ito ay karaniwang walang personal na gain. Maliit lamang ang halaga at kaya naman talaga nilang bilhin. Sinasabing tila nagbibigay ng ginhawa sa mga kleptomania kapag sila ay nakakakuha ng mga pagmamay-ari ng iba. Pero nakararamdam din sila ng matinding takot at pagsisisi pagkatapos. Madalang nilang itago ang mga bagay na kinukuha nila. Mas madalas ay ibinibigay nila ito sa iba, sinasauli o binabayaran na lamang nila. Isa sa mga tinuturong dahilan nito ang abnormality sa utak o ang imbalance sa mga neurotransmitters gaya ng serotonin at dopamine. Mababang serotonin levels ang nagdudulot ng impulsive behaviors habang dopamine naman ang kumokontrol sa nararamdaman nating pleasure. Kadalasan din pong mayroong kaakibat pa itong iba pang mga mental issues katulad ng depression, anxiety, addiction at iba pa. Permanente po at walang lunas ang kondisyon na ito. 3 beses na mas prone dito ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Maaari din po ito magsimula mula edad 4 hanggang 77. Hindi pa malinaw kung genetic ang sakit na ito pero maaaring factor ang pagkakaroon ng history ng iba pang mga mental health issues. Wala naman pong panganib sa kalusugan ng pagkakaroon ng kleptomania pero maaaring magdulot ito ng iba pang mga problema tulad ng problema sa batas, pagkatanggal sa trabaho at pagkasira ng mga relasyon. Kung kayo po ay mayroong mga mahal sa buhay na nakararanas nito, makatutulong na magpatingin sa psychiatrist na maaaring magsailalim sa pasyente sa psychotherapy o cognitive behavior therapy. Dito inaaral kung paano makokontrol ang mga urges at i-manage po ang stress. Inaalam din ang mga underlying mental issues upang makabuo ng tamang coping mechanism. At kung kayo naman po ay may mga gusto pang mabigyang linaw tungkol sa inyong mga kalusugan, huwag magatubiling i-ask Doc Dex yan sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Maraming salamat, Doc Dex. Thank you so much sa'yo. At eto, kapit kayo mga kapatid, walang kayo. Pero parang kayo. Hindi nga yun yung message. Walang kayo, pero parang kayo. O ano na ba talaga ang estado ninyo? Kaya naman imbes na makaramdam ka ng happiness, na uuwi pa sa emotional stress. Issue tungkol sa mapanakit na situationship. Tatalakayin po yan ni Atty. Buko sa Legal Ba To? Dan, pwede ba pag-usapan niyo sa atin? Nahihirapan na kasi ako sa ganito eh. Anong sa atin? Sanay naman tayo sa ganito, di ba? Para tayong magjowa na hindi. Almost 1 year na tayong ganito. Ano bang gusto mo? Gawin pa natin komplikado yung mga bagay-bagay? Diyan ka na nga. Attorney, pumasok ako sa isang relasyong walang label. Pwede ko ba siyang ireklamo ng emotional abuse? Legal ba to? Hindi legal ang emotional abuse.
pwede mo siyang kasuhan ng paglabag sa Section 5I ng RA 9262 o yung Violence Against Women and Their Children. Isang krimen ang pagdudulot ng mental o emotional anguish sa iyong partner na babae, kasal man kayo o hindi. Kasama na dito ang verbal abuse, pangangaliwa o pangbababae at anumang gawain na nagbibigay ng kahihiyan o harassment sa babae. Kahit walang label ang inyong relasyon at kahit hindi kayo kasal, basta may relasyon kayo, sakop na yan ng batas laban sa violence against women and their children. Attorney, nagbunga ng baby ang naka-situationship ko. Pwede ko ba siyang obligahin na panagutan ako kahit hindi naman kami nagkaroon ng totoong relasyon? Legal ba to? Legal ang paghingi ng sustento o suporta para sa inyong anak kahit pa hindi kayo kasal o nasa isang situationship o relasyon na walang label. Ayon sa Section 5E, Paragraph 2 ng Republic Act 9262 o yung VAUSI Law, isang krimen ang hindi pagbibigay ng sustento o suporta sa anak na menor de edad kahit na hindi kayo kasal ng kanyang ina. May label man o wala ang inyong relasyon. Ang hindi pagbibigay ng sustento o support ay may parusang pagkakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon ayon sa hatol ng hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Baka oras na mag-DTR, define the relationship para iwas komplikasyon. Grabe yung DTR. Maraming salamat, Attorney Buko, at sa ating pagbabalik, lalaki malapit ang binaril ng hindi pa nakikilalang salarin sa Baclaran. At para sa Marvel fans, sequel ng X-Men The Animated Series ipapalabas na sa Marso. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Lalaking kakain lang sana sa Baclaran, patay matapos barilin ng malapitan. Pagpapatawag ni Pangulong Bongbong Marcos ng command conference sa liderato ng PNP, hindi raw loyalty check. Pero Chief PNP Benjamin Acorda may tiniyak sa Pangulo. Panukalang batas para mabigyan ng leave sa trabaho ang mga empleyadong sawi ang puso. Isinusulong ngayon sa kamera. Mga kapatid natin, ano kaya ang say? Tangkang pananaksak ng isang lalaki sa labas ng bar sa London sa pulsa video. At hit serye na Batang Quiapo may mga bagong pasabog para sa ikalawang taon nito. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa Baclaran, Parañaque. Ang biktima, magpo-food trip na lang sana ng pagbabarilin. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Naliligo sa sariling dugo ang lalaking yan nang datnan ng mga otoridad sa Baclaran sa Parañaque kagabi. Malapitan daw ng pinagbabarilang lalaki nang hindi pa nakikilalang salarin. Kwento ng taga-barangay, kakain lang sana ng biktima nang lapitan ng lalaking armado ng baril. Pagkababa niya ng e-bike, dumiretso sa may kainan, kakain daw siya. Yung umorder pa lang siya ng kanin, yun na may lumapit na tao at binarin daw siya. Malapit daw siya? Opo, tinutukan ng baril, 2 putok. Dito sa bahaging ito ng Barangay Baclaran nangyari ang pamamaslang. Ayon sa barangay, 2 tama ng balang kumitil sa buhay ng biktima. Wala raw ideya ang mga kamag-anak sa posibleng motibo sa pagpatay. Nakunan pa nga sa CCTV ng barangay ang lalaki na mahinahong naglalakad na parang walang nangyari matapos ang pamamaril. Residente raw ng Baclaran ng biktima. Hindi nila tukoy kung taga saan ang suspect, kaya posibleng dayo lang siya sa lugar. Ang description sa amin na naka-jacket na itim at naka-sombrerong itim, naka-short lang po. Hindi naman nagpa-unlock ng panayam ang mga tao sa lugar dahil sa takot sa kanilang kaligtasan. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa pamamaril
Blanco rin sila sa pagkakakilanlan ng suspect at motibo nito sa paggawa ng krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa bypass nahuli ang isang umanong big-time na pusher sa Batasan Hills, Quezon City. Bukod sa QC, dumarayo pa raw sa ibang lugar ang suspect para magtulak. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa isang buy-bust operation sa IBP Road, nahuli ng mga pulis ang umano'y big-time drug pusher na ito sa barangay Batasan Hills sa Quezon City. Kinilala ang suspect na si Cedric Diam alias Boss, 27 anyos. High-value individual siya, considered. Ang mga binabagsakan niya dito, yung mga street level na pusher dito sa barangay Batasan. Nakuha mula sa suspect ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 714,000 pesos. Ayon sa otoridad, lampas isang buwan nilang minanmana ng suspect bago ikinasa ang operasyon. Tumatawid pa raw sa mga kalapit na lugar ang suspect para magtulak ng droga. Ang area of operation nito, Batasan, Fairview, nakarating din siya ng Novaliches, itong northern part ng Quezon City. And according din sa kanya, kaya niyang ubusin itong 2 kilos in a month. 2 kilos sa standard drug price nito is almost 13.6 million. So napakalaki nito. Dati na raw nahuli ang suspect dahil din sa illegal na droga noong 2011 at murder noong 2007. Aminado naman ang suspect sa pagtutulak ng droga. Kayo po ba'y nagbebenta ng droga? Opo, sa kahirapan po ng buhay, sir. Ako po nagawa yan. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Pinagsabihan na raw ni DILG Secretary Benhur Avalos sa mga otoridad na dawit sa umano'y pangungutong sa mga truck driver. Kasunod yan ang reklamo ng ilang trucker na sinisingil pa rin daw kahit sinuspindi na ni Pangulong Marcos ang pass-through fees. Sa ilalim nito, hindi muna dapat maningil ang mga LGU sa mga sasakyan na may kargang pagkain at iba pang produkto na dumadaan sa mga kalsada nila. Yun nga lang, may mga humihingi pa rin daw ng lagay at nagbabanta pa na hindi sila padadaanin kung hindi magbabayad. May mga ebidensya na raw na natanggap si Avalos tungkol dito. Kaya bubususiin daw niyang maigi ang mga kaso. Inatasan na rin niya ang PNP na tugisin ang mga dawit sa extortion. At pong sinabihan lahat ng kapulisahan na tulungan ng truckers at para hulihin ng mga mangungutong na ito. So, yung mga operation kami itutulak sa mga susunod na araw at ito'y babala sa lahat ng mga nangungutong dito. Nakaburol na ngayon ang babaeng natagpo ang patay sa Binangonan, Rizal. Labis-labis ang pagdadalamhati ng kanyang pamilya na problemado kung paano iuuwi sa probinsya ang labi. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Emosyonal ang kapatid at pinsan ni Honey Claire Kahilig nang makapanayam ng News 5. Si Honey Claire ang babae na tagpo ang patay sa gilid ng Quarry Road sa Binangonan, Rizal nitong Martes. Ang kapatid niyang si Rizal, mamimiss daw ang pag-aalaga ng kanyang ate. Siguro pagiging nanay na rin kasi nandun po yung mama ko sa probinsya. So, bali siya po yung tumayong pamilya po nung nandito po ako. Ang pinsan naman niyang si Jewel inaalala kung paano inaalaga ni Honey Claire ang kanyang mga anak. Pagdating kasi niya, maglalambing agad yun sa mga anak niya. Ngayon wala na. Kawawa talaga yung mga anak, ang babata. Sabay naman sa pagdadalamhati, pinoproblema nila ngayon kung paano maiuwi ang labi ni Honey Claire sa Negros Occidental. Masyadong malaki yung kailangang pera para maiuwi siya dun eh. At hindi naman kami papayag na dito ilibing kasi andun lahat ng pamilya. Tsaka andun yung parents. Yun nga lang masakit. Ang tagal niyang di nakauwi, tas uuwi, wala ng buhay. Nakausap na nila ang kinakasama ni Honey Claire. Tila wala raw bakas ng pagsisisi ang suspect. Hindi ko alam kung totoong iyak yun eh. Kasi iiyak lang siya tuwing makikita niya kami, kung titingnan siya namin. Pero kung hindi naman eh, maayos yung mukha eh. Parang hindi naman siya guilty. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga pulis ang kinakasama ng biktima. Siya mismo ang mami na napatay niya si Honey Claire. Idinitali pa ng suspect ang nangyari bago ang krimen. Nagkaroon sila ng pagtatalo pa rin na naugat niya na nasaktan niya, napalo niya ng bote ng soft drinks at nung
bumagsak yung babae, yung kanyang kinakasama ay sinakal niya. Nagsisisi man o hindi sa krimen, desidido ang pamilya Kahilig na kasuhan ng sospek. Maharap ang sospek sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Lumobo pa sa 70 ang patay kasunod ng landslide sa bayan ng Mako sa Davao de Oro. 32 naman ang sugatan habang nasa 37 pa ang pinaghahanap. Sa ngayon, puno pa ng mga bakwit ang mga 12 eskwelahan sa lugar. Pero sa susunod na linggo, inaasahang magagamit na ulit ng mga estudyante ang mga paaralan. Ililipat na kasi ang mga lumikas sa pansamantalang relocation site. Meron naman ng nagbukas na paaralan gaya ng Nuevo Iloco National High School. Pero mga core subject gaya ng science, math at English lang muna ang itinuturo. Pwede nang bawiin ang mga lumagda sa signature forms para sa People's Initiative ang kanilang mga pirma sa tanggapan ng COMELEC. Ito ang tugon ng ahensya sa hiling ni Senator Bato de la Rosa sa pagdinig ng Senado noong Martes na magkakaroon sana ng mekanismo para mabawi ang mga pirma. Ayon sa COMELEC, pwedeng kumuha ng withdrawal form ang kahit sino sa Office of Election Officers. Kailangan lang puna ng ilang impormasyon, pati rason kung bakit babawiin ang pirma, saka isusumite rin sa parehong opisina. Paglilinaw naman ng COMELEC, record-keeping lang ang pagtanggap nila sa withdrawal forms. Hindi raw ito bahagi ng anumang proseso tungkol sa People's Initiative. Lalo't sinuspindi na ng COMELEC en banc ang lahat ng proceedings tungkol dito noon pang January 29. Baka kasi akalain ng iba na porket pinapayagan namin yung pagsasubmit ng mga withdrawal forms ay naggogo na muli o nagsisimula na muli ang proceedings ng People's Initiative. Wala po. Hindi loyalty check ang ipinatawag na command conference ni Pangulong Bongbong Marcos sa liderato ng PNP. Yan ang pagtitiyak ni PNP Chief General Benjamin Acorda sa gitna ng issue ng mga umano'y destabilization plot laban sa gobyerno. Ayon kay Acorda, pagsugpo sa kriminalidad ang pakay ng pulong. Nababahala na kasi si Pangulong Marcos sa dumadaming kaso ng cybercrimes. Pinapurihan din niya ang pagpapababa ng PNP sa mga ibang krimen. Pero inamin din ni Acorda na tiniyak niya ang Pangulo na buo ang suporta ng kapulisan sa Administrasyong Marcos. Nakaamba na namang sumipa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa pagtataya ng Department of Energy, hanggang 1 peso and 50 centavos per liter ang posibleng itaas ng diesel, gasolina at kerosene. Natulak daw ang presyo ng lumalalang tensyon sa border ng Lebanon at shipping disruption sa Red Sea. Tumaas din daw ang stockpile ng krudo sa Amerika. Tinataya rin daw ng OPEC na tataas pa ang demand para sa krudo ngayong taon. Kung ipatupad, susundan ng price hike ang kakarampot na rollback nitong nakaraang linggo. Napigilan ng naka-off-duty na mga pulis ang isang lalaki sa London na sinubukang manaksak sa labas ng isang bar. Sa isang video, makikita ang sospek na sinusubukang saksakin ang lalaking nakaupo sa sahig. Ang eksenang yan nakita ng mga pulis na naka-off-duty at napatakbo sila para pigilan ng sospek. Sinubukan din ng sospek na saksakin ng mga pulis na umawat pero sa dami nila, naaresto rin siya. Ayon sa mga pulis, nakatambay sila sa bar matapos ang kanilang shift nang makita nila ang gulo sa labas. Tanging head injury ang natamo ng biktima. Nakakulong na ngayon ang sospek. Heto pa ang viral, pinalagan ng isang may-ari ng convenience store sa Amerika ang adjit na holdupper. Sa CCTV, kitang nilapitan at tinutukan ng holdupper ng kutsilyo ang may-ari. Di naman nagpatalo ang may-ari at naglabas ng machete. Sa gulat, agad na tumakas ang suspect. Pero sa tulong ng CCTV, nakilala at nahuli ng mga pulis ang holdupper. Nagsimula ng mag-ensayo ang Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Yun nga lang, di sila kumpleto sa unang practice. Hindi muna pinadalo sina CJ Perez at Junmar Fajardo na kagagaling lang sa pagkakapanalo ng PBA Commissioner's Cup nitong Miyerkules. Inaasahang magre-report sila sa training ngayong araw. Absent din si AJ Edu dahil sa injury. Sa Abril pa raw inaasahang makakasama si Edu sa Gilas. Kaya pinalitan muna siya ni Japet Aguilar sa ensayo. Sa February 22 at 25 ang unang window ng qualifiers kung saan makakalaban nila ang Hong Kong at Chinese Taipei.
Sasabak na sa kanyang unang kompetisyon ngayong taon ang Pinoy Olympian at pole vaulter na si EJ Obiena. First assignment ni EJ sa pagbubukas ng indoor season ang pagsali niya sa Memorial Joseph Gasparak sa Croatia sa February 20. Susundan niya ng staff competition sa Berlin sa February 23. Bago siya dumiretso sa Glasgow, Scotland para naman sa World Athletics Indoor Championship sa March 3. Ito ang pagbabalik ni Obiena sa World Indoors matapos hindi makasali noong 2022 edition dahil sa sigalot niya noon sa Philippine Athletics Track and Field Association o PATAPA. Sa darating na Lunes na ipagdiriwang ng Batang Quiapo ang second anniversary ng serye. At ayon kay Coco Martin, action-packed ang episode sa Lunes. Kabilang dyan ang paglaya ni Tanggol sa bilangguan. Sigurado ang magugulat ang fans sa mga bago nilang pasabog. Nagpapasalamat naman si Coco sa mga sumusubaybay sa Batang Quiapo. Mapapanood ang Batang Quiapo sa TV5 tuwing alas 8 ng gabi. Magbabalik na ang classic X-Men sa panibagong animated series ng Marvel. At base sa trailer, heto ang pinaka-aabangang sequel ng hit 90s series. Magbabalik ang original cast ng mutants na sina Wolverine, Cyclops, Storm, Rogue at Jubilee. Nagbabalik din bilang major character si Magneto na mukhang siya din ang magiging leader muna ng grupo ngayong wala na si Professor X. Mapapanood na ang X-Men 97 sa Marso. Kung may mga sawi na mas gustong magtrabaho para makalimot, may iba namang kailangan ng oras para makarecover. Kaya sa isinusulong na panukala sa kamera, mabibigyan ng pahinga sa trabaho ang mga broken-hearted. Ano naman kaya ang say ng mga kapatid natin dyan? Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Katatapos pa lang ng Araw ng Mga Puso, meron ng isinusulong na panukala para sa mga sawi nating kapatid. Yan ang Heartbreak Recovery and Resilience Act ni Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan. Layon daw ng panukala na bigyang diin ang epekto ng mabibigat na puso sa trabaho. This is a form of recognizing the legitimacy of the distress ng tao na nakipaghiwalay ng jowa niya. So, pag unprocessed kasi yung emotional distress, nakakababa yun ng productivity. Kinilala rin daw ng panukala ang pagkakomplikado ng mga hiwalayan, lalo sa mga pamilyado na. Sa ilalim nito, pwede mag-apply ang empleyado below 25 years old ng isang araw na unpaid leave. Meron namang 2 days unpaid leave ang mga 25 hanggang 35 years old at 3 araw naman para sa mga 36 years old pataas. Kailangan lang daw magsumite ng empleyado ng pahayag tungkol sa hiwalayan na nangyari sa loob ng nakaraang buwan. Dapat din daw ihain ito ng di bababa sa 2 araw bago ang araw ng leave. Para sa ilan nating kapatid, malaki ang maitutulong ito sa mental wellness ng mga empleyado. Kailangan talaga yun. Bakit talaga. Kasi yung emotional support, number 1 po yun kailangan talaga kasi gawa nga na mas mahirap po yung may pinagdadaanan. So kailangan ng counseling. Opo, sangayon po para makapagpahinga yung mental health. Grabe yung ililib po pa, broken heart. Pero meron din namang naniniwalang hindi na kailangan ng bagong batas para sa mga broken-hearted. Meron ka namang, let's say meron ka namang day off, so pwede kang mag-unwind ng sarili mo. Or either mag-absent ka. Hindi ako sa ngayon, sir. Wala naman yan effect sa tao. Mas marami pang problema, mga bigas na lang. Ayusin nila para mamura. Aminado naman si Congressman Suwan na mahaba-habang usapan pa ang kailangan para ito ay maging ganap na batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Dire-diretso lamang po ang happiness ngayong Biyernes. Ito na mga pinadala ng ating mga kapatid. Wow! Sumayaw din wow, sila. Wow! Uy, may mic siya. Hi! Hello! May mic din siya. May BGYO din. May mga other members ng BGYO. May banding din. Ang cute. Bakit pala ng mga karaoke machines ngayon no? Oo, ang creative talaga, nakakatuwa. Good morning. Good morning. Okay. Hi! Ayan mga kapatid, padala lamang po ng inyong mga selfies. Ilagay na rin kung saang lugar kayo naroon para sa chance na manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. O, diba? Ano masasabi nyo? Justin, mag-file ka ba ng leave? Mag-file ng leave? Hindi. Kaya ko yan. Ay! Kaya ko yan.
Kakayanin. Pera muna bago puso. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi babalik ng X-Men 97. Oh my God, ang rinig ko kasi babalik na yung ex ko. Ang X-Men po. Pero ang nakakatawa dun sa bill, alam mo may age bracket, mas madami yung leave kapag 36 years old and above ka. Ibig sabihin kailangan mo ng mas matinding recovery pag mas matanda ka na. Di ba? Nag-suggest kayo dun, Kasi bracket mo. Bracket. Malapit na. Ito, abangan natin mamaya. Ang mga naipong sweet memories ngayong Love Month, i-collage at ipa-frame na yan. Ang patok na memorabilia idea na yan, ibibida namin. At sa aking bagong adventure sa kalsada, nakipagkulitan at tanungan tayo sa ating mga kapatid. Dapat ka bang balikan ng ex? Ito nga, tanong ko lang. Mamaya naman po sa Working Mom, kikilalanin natin ang isang single parent sa kaliwat kanang racket ang pinagsasabay para mapagandang future ng kanyang anak. Huwag na huwag po kayong aalis, magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Mahirap po magpalaki ng anak, lalo na kung solo parent ka at wala kang katuwang. Kaya naman ang nakilala kong single mom, kaliwat ka ng racket ang pinasok. Kilalanin po natin siya sa Working Mom. Walang makakatumbas sa pagmamahal ng isang ina, kahit pa pagsabay-sabayin ang trabaho, basta't para sa kanilang anak. Tulad na lang ng working mom na si Jana, na samot-saring racket ang pinapasok. My parents really brought us up to be, para maging sobrang independent talaga. What we want, we have to save up, we need to work. So, yun, when I had Alonzo, became a single mom. So, yun na, so domino effect na that you have to work hard. Nagbago raw ang pananaw ni Jana sa buhay nang dumating ang kanyang anak na si Alonzo. Kung hindi ka pa nila kilala, hindi ka pa nila pina-follow at si Alonzo, bakit malaking bagay sa'yo na nag-move na siya ng gano'n? Si Alonzo is diagnosed last 2021 with cerebral palsy extrapyramidal. Ano ibig sabihin nun? Yung may extra kang sinabi, kasi yung cerebral palsy alam na natin. Ano yung extra? Cerebral palsy kasi it's just a spectrum. Sa cerebral palsy naman, yung lower extremities mo mahina, you can't walk, ganyan. Sa kay Zoe naman is extrapyramidal, which is he can't multitask. He cannot talk or he can't make sounds while holding something. Yung he needs to do things isa-isa lang. Isa-isa lang. That's why that's our problem or challenge lately kasi he is tube-fed because he can't swallow. Napakahalaga kay Jana na tuloy-tuloy ang kanyang trabaho. Kasi that's the only thing I can give eh. But kasi as a single mom, nandun na yung mind na wala siyang tatay. So, you know, you have to give it all. It's especially with expenses, financially. It's something that I'm proud of at the same time struggling. Tutok din si Jana sa pamamahala sa dalawa nilang negosyo. Mahalaga ang bawat segundo kay Mami Jana kaya raw minsan nakakalimutan na niya ang self-care. My me time siguro is driving to the therapy center every day. I put the music that I love. Sometimes I sing, yung just to reflect. And then at night, swerte na lang if Zoe sleeps early. That's the time I try to do a skincare. For me kasi every minute counts. So that's why I barely work out na talaga. Kasi if I have the 2 hours to sleep, tutulog ko na lang. It's not that you're working so hard and you have to be here, you have to be, nandun ka rin sa JNA, nandun ka rin. Alam mo, alam ko yan eh, ito talaga malala sa akin. Yung mom guilt. May mom guilt ka pa. Alam mo yung feeling na uwi ka na. And then when you come home, oh shucks, may ubo na siya. Yung if I was here, would it sometimes, I know it sound parang maling-mali, but sometimes if, as a mom, if I was here, will it happen kaya? Like now, he has fever. But for me, it's like, if I always be there again, also 100% of the time, paano naman yung expenses? Simple lang naman ang pangarap ni Mami Jana na balang araw maging matagumpay lahat ng pinagpaguran niya sa negosyo at para kay Alonzo. Marami mang pagsubok ang pinagdadaanan ni Mami Jana pero sigurado siya na lahat ng ito ay magsisilbing aral para patuloy pang lumaban. I want to ask you,
for a message for all the single moms. Right now, nakaupo, nanonood ng TV, yung nawala na sila ng pag-asa. For me, it's okay to cry, okay to break down, and it's okay to ask for help. My parents, everyone, family. So for me, to all single moms is never give up, never say na hindi mo kaya. Kasi we have this power as a mom that till the end kaya natin. Yun. All I can say is that maraming salamat for opening not just Cocina Berenguer, not just JNA, for your family and for our families, but your heart. Your heart, it's changing so many people. Coach Fio po, sasagutin ang mga tanong nyo tungkol sa MX3. For this episode's questions, MX3 capsule's main ingredient Santone has alpha, beta, and gamma phytonutrients. Can prolonged use of the said supplement damage one's kidney or liver? Ang pangunahing sangkap ng MX3 capsule na Santone ay may alpha, beta, at gamma mangosteen. Dumaan ito sa pag-aaral para malaman ang potensyal nitong epekto sa kalusugan ng ating kidney and liver. May ilang pag-aaral na sumuri ng beneficial properties of alpha, beta, at gamma nutrients. Halimbawa, isang pag-aaral na ginawa ng Journal of Ethnopharmacology noong 2018, they explored the nephroprotective properties of Santones. Ibig sabihin po ng nephroprotective ay hindi ito nakakasira ng kidneys or liver. This study suggests that alpha, beta, and gamma nutrients may have positive effects on the liver and kidney health. But further research is needed to fully understand the implications for humans. It is recommended to consult a healthcare professional, specifically a registered nutritionist dietitian, before starting any dietary supplement regimen. Sana may napulot kayong bagong kaalaman about MX3 from today's Q&A. Till the next one. Sa mga naghahanap po ng kakaibang trip ngayong weekend, halina't magpunta sa Capas Tarlac para sa 24th Annual Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. At para ihatid sa atin ang flying high experience na yan, nagbabalik live sa New Clark City si Mami Chiki. Mami, kamusta na dyan? Maraming salamat, Jess. Eto nga, talaga nag-cooperate ang ating panahon ngayon. Mainit pero mahangin at nakikita natin na nag-enjoy ang ating mga kababayan of all ages. Nakikita natin marami na ng mga estudyante nandito enjoying yung mga food booth na nakikita nyo sa aking likuran. 130 food and non-food stalls ang inyong pupuntahan dito bukod pa sa mga pangyayari sa Himpapawid. Kaya talagang ito po ang bet ninyo ngayong weekend. This is the 24th Hot Air Balloon Festival. Kaya marami na pong pagtatanghal pero 4 na taon po tayo nag-intay para maibalik ito. At para sabihin pa sa atin kung ano ang mga highlights ng ating festivities this year, tawagin po natin ang hepe, ang event director ng Philippine International Hot Air Balloon Fiesta, Captain Joy Roa. Captain Joy! Thank you for joining us. Good morning, kapatid. Opo, excited tayo dahil 4 na taon tayo nag-intay para bumalik kayo. Diba? Well, may pandemic naman. May pandemic kasi. Ano po ang mga highlights na mga pangyayari today? Yung mga abangan natin na hindi natin naranasan noon? Well, mapakadami. Number 1 is yung aerobatic show. Meron ngayong umaga. Maya-maya makikita mo na. Pero meron din mamayang gabi. Pero mamayang gabi, meron siyang pyrotechnique sa pakpak. Wow! So it's the first time makikita yan sa Pilipinas. Tapos meron din tayo nung turbine paramotors. Ewan ko, nadinig nyo kanina, maiingay. Oo, yun ba yun? Parang napaka-high-tech. Yes. Turbine paramotors. Yes. Yan. Pero, Captain Joy, tanong ko lang, bakit gusto ninyo na napakaaga ng lipad ng mga balloon? Because of weather. Ang problema sa balloon, kailangan mahina yung hangin. So, importante, magang-maga, as it gets later, siyempre umiinit, pati yung balloon, yung difference ng hot at cold air, ay mahirap gawin. Hindi umaangat yung mga balloon. Pero magandang ginawa niyo dito, Captain Joy, yung night glow, yung makikita nila kapag madilim na, yung mga hot air balloon nakapark lang dyan sa field.
At saka, it will go with the rhythm of and the beat of the music. Wow! So, yung banda tumutugtog habang yung balloon nag-iilaw. Opo, at sabi niyo nga 3 araw ito. So, every night, masusubaybayan nila yan. Yes. Tsaka meron din tayong drone show sa gabi. So, may drone show tayo sa gabi. Buong umaga, meron tayong drone competition. So, totally different. Yan. So, ang daming mga talaga naka-line up, non-stop po ang activities dito. Nabanggit natin kanina umaga, meron yung mga parang simple para sa mga bata, yung nagpapalipad ng mga saranggola. Pero yung mga buwis-buhay, yung mga gusto mag-skydiving, mag-paragliding, meron din dito. Madami rin sila na gustong lumundag sa napakagandang umaandar na aeroplano. Yan! Ako, abangan natin yan. At tatanong ko lang sa inyo, medyo hindi po madali gumawa ng ganitong klaseng festival. Bakit po ginagawa ito ng 25 years na? Balik pa rin kayo ng balik, Captain Joy? No, kasi it's lahat ng organizing committee members are aviators. So kahit na wala kaming pera, kahit na nag-e-enjoy lang kami gawin yon. Hindi lang kayo nag-e-enjoy. Nakita natin na ibang kasiyahan ang dinudulot para sa atin. At it inspires all the students to start thinking of a career in aviation, which is very important. Pati yung mga international guests natin dating ng dating. Ano, Jess, na-inspire ka na ba? Ay nako, Mami, sobrang na-inspire. Pero ang tanong ko lang, di ba nakakatakot, Mami, sumakay sa hot air balloon? Walang kinakatakot. Alam mo, yung simula, yung umpisa, medyo nakakatakot ha, sa totoo lang. At alam mo kung ano yung mas grabe, yung pababa. Semplang ang beauty ko, pero okay lang yun kasi hindi mo alam kung paano siya lalapag. Pero ang saya, ang saya. Parang hindi naman halatang sumemplang. Ang ganda pa rin. Ganda mo pa din, Mommy. You're in your element talaga. I love you, Mommy Dims! I'm Maui! O sige, teka, mag-i-invite muna kami para kung may time kayo. Punta kayo dito, Captain Joy. Ito lang yung activity na maganda mula bata hanggang lolo. Lahat mag-e-enjoy. Napakadami kayong makikita. Meron pa kaming student lectures. Yung gusto magsimula ng career ng aviation, nandito rin. Makakapanig kayo ng mga air traffic controller, flight attendant, pilot. At saka kung mahilig kayo kumain, ang dami-daming booth na galing dito sa area with their local dishes. Yan. And 4 na taon po kayong babalik-balik dito sa New Clark City. Keep our fingers crossed. Ayun. Kaya sa susunod po, kasama na sa mga magsispeak si Captain Callie Ami, anak ni Mami Dimples, ay isang piloto katulad ninyo. Very Ayan. good. Mag-enjoy siya talaga. Alright, thank you so much, Captain Joy. Thank you for Maraming salamat sa imbitasyon at kami ay mag-enjoy pa mamaya. Thank you. Balik sa inyo, Dimples, Justin, Jester, and Maui. Maraming salamat, Captain Joy. And of course, Mami Chiki, enjoy ka lang dyan. Kami muna bahala dito. Subukan namin humabol ngayong weekend. Yes, at eto na nga po sa aming pagbabalik, i-flex namin ang patok na paandar ng pagkakolag sa na naka-frame na ilang mga sweet moments ng ating mga photos. Eto na, tuloy-tuloy lamang po ang Good Vibes kasama pa rin ang inyong paboritong morning kasalo sa umaga, ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Ikaw, natatakas sa work dahil half day lang ang iyong boss. Ikaw, na may katampuhan sa labi-dabi mo. At ikaw, na nakisali na rin sa Kalma. Baby Kalma, Dance Challenge. Tanungan muna tayo, mga kapatid. Dapat bang balikan ang ex? Tanong ko lang.
ko lang, dapat bang balikan ng ex? Pwede naman. Pwede naman. Depende sa pinaramdam sa'yo. Katulad na? Pag sinaktan ka kasi ng sobra, for me, lesson na yun eh. May ari ka na natutunan sa kanya. Mawawala ba yung sakit na nararamdaman na yan? Ang sakit kasi sa puso eh, bihira yung bihira yung mag-heal. Sa puso kasi kailangan palitan ulit ng totoong pagmamahal. So, pwede rin namang galing sa ex mo? Depende. Depende. Paano pag nag-sorry siya sa'yo? Okay yung tatanggapin ko yung sorry, pero yung tiwala, hindi na. Depende po sa inyo kung pwede nyo balikan. Okay. Kasi yung ex ko po, 7 years na kami, binalikan niya ako eh. How many years bago kayo maghiwalay? Ano po, 3 years naghiwalay kami. Tapos Okay. after 2 months nagbalikan. Siguro po malakas yung charisma. Diba? Dapat. Paano kapag yung pagkakamali nila ay grabe talaga? Yan lang di ko alam. Yan hindi mo alam. Ilan ba yung naging ex mo? 3 lang. 3 lang. Bilang, alam na. Pangalanan natin. Joke lang. Ano pa yung message mo sa mga ex mo? Sana maging masaya sila. Bait ni Kuya Cesar. Dapat bang balikan ng ex? Ex na, anong ex? Ex ano? Shota! Akala ko anong ex eh. Depende. Depende saan po? Sa magiging sitwasyon kasi hindi natin alam kung ano naging problema nila bago sila na-break. So bakit po kayo naghiwalay ng ex nyo? Dahil sa siguro problema sa financial o hindi natin alam. Baka mayroon din siyang ibang maniliw. Parang Si ate naman. Hindi naman po kami naghihiwalay. Siya lang ba yung naging boyfriend nyo? Opo. Sa 8 kong anak, siya lang talaga. Ilang years na kayo? 33 years. Halimbawa, pag maghiwalay po kayo, bibigyan mo siya ng chance para balikan kayo? Opo, bibigyan ko siya ng chance kasi alang-alang lang sa mga anak ko kasi sa dami niyang ginawa sa akin. Ay kung sakali may marami siyang ginawa Sa iba? Doon siguro kami uling magkakahiwalay, hindi na kami bibigyan ng chance. Sino yung iba niya? Joke lang. Maging matalino sa desisyon mo. Balikan man ng ex o hindi. Hanggang sa susunod na tanungan, ako po si Justin Quirino para sa Tanong Ko Lang. Hey Justin, back up na po! Pwede ka palang mag-artista, Justin, sitcom. Okay, ito pang tanong ko sa inyo mga kapatid. Marami ba kayong special moments na naganap this Valentine's? Di ipa-frame nyo na yan. Eto na nga, Maui, gawing extra special ang already special moments ninyo sa pagko-collage po ng pictures. Katulad nito mga nasa harapan namin ngayon at para ibida ang patok na idea na ito, makakasama natin ang co-owners ng Digitally Artistic, sina Eloisa Kiambao at Chris Banyola. Good morning, mga kapatid. Nagagandahan. Yes. Okay, ano bang tawag sa mga proseso na ito na ginagawa natin? This one po, this is our best seller, the Premium Heart Gift. Okay, ito yan siya. Hindi mahuhulog? Hindi naman. Ayan, ganyan. So, ito hindi pa kasi siya tapos, but I will do it, Maui, habang tinatanong mo sila. Okay, Mami, go ahead. Okay, so nakikita natin dito, Mama, ano-ano bang iba-ibang klaseng produkto meron kayo? Kasi kita ko may mga solo pictures, parang may mga flower na naka-stencil. Ano po ba yung iba-ibang produkto niyo? Ito po, ang tawag po dito is Premium Tile. Ito po yung pinakauna naming product. Yan. Okay. Then, this one po, nag-boom po siya ng Valentine's. This is our Premium Rose. And then Especially for couples. next is Anchor. They can ask for custom design po. And then the other one is the Mini Heart Jade. That's our cutest design. Oh, oo nga, super cute talaga. Super cute. Tapos parang may mga letters pang nakalagay. Natapos ko na tong ating ang bilis. frame. Ayan, sige, tingnan muna natin bago tayo mag-ask Tapos ng ibang ilalagay ko muna to dito, diba? Ayun. Ayan, ganyan. So pag ganyan po, yung customer ang pipili ng pictures, tapos kayo na po bahalang parang mag-cut out. Yes po. Okay. You print it also. Kayo na yung mag-print, Yes diba? po, and we so, cut. sinisend ang pictures. Usually, ganito po, magkano ito? This one po, kung frame lang is 3,800 and pwede po nilang mabili with box. Yung aesthetic
especially the couples, pang surprise gift po talaga nila. Ayan ang cute natin! Ayan, makikita niyo lahat ng memories natin dyan. Alam mo, maganda sa ganitong concept para sa akin ha. Kasi ako, I'm the type of person na pag nakita ko yung lahat ng pinagsamahan natin, parang nagiging emotional ako, nagbabalik lahat ng mga na-experience natin together. Diba? Hindi, tsaka I think ang pinakamaganda dito ay back to basics tayo. Kadalasan kasi, di ba kagaya sa inyo, digitally artistic. Pero ang maganda is that i-combine ninyo yung pagiging artistic ninyo, pero still nakaprint yung pictures, di ba? Kasi at least ito, hindi masisira. Kumaga, parang mapapreserve nyo talaga yung memories. At pag nakita nyo, ganun kadami. Tapos, heart form pa siya. So, very creative. I like it. Paano nyo naisip po yung ganitong konsepto? Pareho po kasi kaming IT graduate. And then, business-minded din. So, natutunan po namin gawin to sa school, sa Bulsu, Sarmiento Campus. Hello po sa mga professors namin, especially IT department. Okay. Bali, nagawa po namin itong makombine from traditional framing, nagkaroon po ng modern approach, wherein we create different designs po na akma po dun sa market po namin. Napaka-cute. At saka maganda rin siguro itong mga souvenirs sa mga kasal. Yes po, meron din po. Yes po. Okay. Okay, yes, ako ang question ko lang isa pa is, kunyari, gusto naming magpa-customize na namin makikita iba't ibang designs ng pagko-customize. At variations. You can visit our Facebook page at Digitally Artistic or on our website www.digitallyartistic.com. Okay. At saka lead time po para alam ng ating mga kapatid. Okay. 1 to 2 hours po, madideliver na po yung product na in-order po nila. Ayun. And thank you so much, Digitally Artistic. Salamat po sa pagbisita at pagpakita sa amin ng produkto. Okay, back to you guys, Jess and Justin. Para sa mga kapatid na, Justin, pwede ka pang humabol. Okay. Pwede pa. Hindi, pwede pa humabol na pang regalo. Kasi naman mga kapatid, kahit tapos na yung Valentine's, pwede pa rin ipakita ang sweetness ninyo sa inyong mga loved ones. At para sa mga naghahanap ng bagong gift idea, may pa-personalized chocolates kami mamaya. Tikman natin yan sa Kitang-Kita. Yummy! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Pagpapatuloy po ng aking house tour sa Happy House ng businesswoman na si Miss A or Miss Ana Magkawas. May exclusive pasilip pa sa iba pang area ng kanyang beautiful modern house at koleksyon ng kanyang branded bags. Tara na at makibisita tayo kay Miss A dito po sa May Bahay. Homey and comfortable kung ilalarawan ni Ana ang kanilang may bahay. Meron itong 4 bedrooms, maids and driver's quarters, at 2 guest rooms. Sa basement naman ng bahay makikita ang man cave at home theater. Ipinasilip din sa akin ni Ana ang kanilang spacious at customized kitchen. Black kitchen siya because sabi ko nga, kitchen ng asawa ko to. Okay. Para sa kanya tong kusina na to. Hindi ako para magmagaling dito. Actually, minsan dito din naglalaro yung mga bata. Nakakapagtakbuhan din sila dito kasi nga malawak. Ayun yung, itong buong bahay talaga. Dinesign namin siya ng every part of the house is maaliwalas. Sa kanilang dining area, tanaw naman ang swimming pool. At maging ang kanilang dining table ay customized din. Yung design niya talaga, parang pa-W. So parang naisip ko, ay balikta rin natin. Gawin nating letter M. That's it pala. Tapos yan, pangarap na table din yan. As you can see, mahaba, madaming makakaupo. Kasi nga, sanay kami yung lamesa namin before. 4 lang, tapos maliliit na upuan. So, alam mo, siksikan. Dito rin sa ground floor ng bahay matatagpuan ang office ni Ana.
here, as you can see, andyan yung mga awards na nakuha natin, yung mga recognitions. Yes. Hall of Famer, Star of the Night. Yeah, super proud ako dyan. Kaya iniipon ko din talaga sila. Akyat tayo sa common area mo. Kasi sabi, wala daw TV ang mga anak mo. Sa room sila. Dito lang. Yes. Okay, let's go up. Ito, ano muna tong lights na to? Pero bago umakyat, mapapansin mo ang isang malaking wall decor. At sa second floor naman, isang malaking painting ang sa iyo ay bubungad. Pero itong space na ito, would you say ito ang puso ng bahay niyo? Siguro, oo. Because una-una, andyan si Lord, nakatingin sa atin. May altar kami dito. Kasi ito, talaga binigyan ko sila ng space. Kasi gusto ko rin na nakikita siya palagi ng mga bata. Para ma-feel nila yung presence ni God. Ana is a dedicated wife to her husband Mel and a loving mother to her 3 kids na sina MJ, MK at Chanel. Kung mapapansin mo, yung mga names nila, pangalan ng bags. Kasi nga, doon kami nag-start, di ba? Parang doon guminhawa yung buhay namin. Sabi sa akin na wala daw TV sa mga kwarto ng mga bata. Oo. Bakit? Kasi ayaw namin silang nakakulong sa kwarto nila. At for the first time, ipapasilip sa atin ni Ana ang kanyang bag collection. Welcome to my humble closet. Ikaw pa lang yung una. Ikaw pa lang yung unang pumasok dito. Boss, nakaka-inspire naman ang collection mo. Paano ka pumipili ng pinaka-paborito mo? Mahilig ako sa classic. Tapos, gusto ko rin yung komportable akong gamitin siya. The Birkin, yan, kauna-unahang isa sa mga... Yes, na Birkin ko yan, and hindi ko siya talaga nile-let go. Pagdating sa mga sarili kong gamit, hirap akong mag-let go. Sobrang bihirang-bihira. Ipinakita rin sa akin ni Ana ang kauna-unahan niyang luxury bags na binigay ng kanyang asawa. This one, never full. Never full na merong... Ay, naku, ikaw din! B, yan ang peg name ni Miss A sa kanyang hobby-dobby. Ayan yung tawagan namin dalawa. Feeling blessed at contented ng araw sa buhay si Ana. Kaya ang lagi na lang niyang dalangin. Pinakapalagi kong dinadasal talaga kay Lord is yung manatiling buo yung pamilya namin. At malayo sa kung anumang karamdaman, aksidente. Thank you, Miss A, my boss. Sana marami ka pang mga ma-inspire, mga kagaya ko. At kung hindi man kagaya ko, lahat ng mga kapatid nating nanonood na minsan nawawalan na ng pag-asa kasi ang hirap din talaga mabuhay ngayon. Pero ikaw, ang pagpapatunay na walang pangarap na masyadong malaki, huwag mong ililimit yung blessing sa'yo ni Lord. Pag humingi ka, itodo mo na. Kasi pwedeng-pwede naman itodo ni Lord, kagaya ng pagtodo niya sa'yo. Basta sa sasabayan lang natin din ng gawa. Gawa. Alright. Justin, may tanong ako sa'yo. Nitong Valentine's Day ba, nabigyan mo ng regalo lahat ng loved ones mo? Hindi lahat. Isa lang. Sino yan? Linawin natin. Linawin natin. Si Barbie. Si Barbie. Okay. Good. Kasi napatanong ko lang kung babalikan eh. Sakto! Kasi pwede mong ihabol at iregalo itong mga personalized chocolates. Yan ang matamis na negosyong ibibida natin dito sa Kitang Kita. Sweet souvenirs for any occasion. Unique packaging, specialized just for you. Achieve mo na yan dito sa Chocolate Personalized. Sa bawat occasion, hindi pwedeng walang pasyaron or takeout sa mga bisita. Kaya naman patok ang mga souvenir and giveaway shop business ngayon. 2017 nang simula ni Kenneth ang kanyang negosyo. Sa tulong ng kanyang kapatid na mahilig mag-bake, nilevel up niya ang packaging ng mga chocolate at bumenta sa mga kliyente ito. Down payment first ang naging technique upang walang ilabas na puhunan noong una. Personalized ang packaging kada client, kaya nakasisigurado na walang katulad ang souvenirs nyo. Mabilis sa kanila ang chocolate bars with personalized wrapper na nagkakahalaga mula 18 pesos kapag bite size, 70 pesos naman kapag regular size, at 120 pesos naman para sa big bar size. Wholesale ang bentahan dito, may minimum na 30 to 50 pieces kada order. Kaya sisiw na kay Kenneth ang 5 digits na kita kada buwan. Amazing, di ba? At live nating makakasama ang may pasimuno ng gimmick sa mga tsokolate, si Jan Kenneth ng Chocolate Personalized. Ken, good morning. Good morning po. Ang dami, punong-puno ng tsokolate yung lamesa natin. Ano-ano ba itong mga dinala mo sa amin, Ken? Actually, chocolate personalized din po siya. Then, I just made it within 2 days. So, yun po, with my team po.
chocolate, then personalized packaging po siya. So ano ba? Ano yung mga personalized packages na pwede? Yes. Ito, good morning kapatid, oh. Chocolate bar. Good Yes morning po. kapatid. Chocolate bars with personalized wrapper po. So, pag personalized wrapper, pwede ring mga messages para sa mga loved ones nila. Yes po, and it can be serve as unique souvenir giveaways even sa corporate po. Pero ang tanong ko, ilan ang minimum mo na quantity? Sa ngayon po, we're requiring at least 30 pieces. 30 pieces. Okay. Magkano yung isang chocolate bar na ganyan? For that size po, it's regular size, 70 pesos 70 pesos each, tapos personalized na yun. Yes po, complete Any package design. po. Yes May po. graphic artist kayo or sila magpapadala ng design? I have a layout artist po. Apurbahan na lang. Ayan. Habang binubuksan niyo ni Justin, sasabihin ko lang sa inyo na nung nag-travel ako sa Switzerland, merong ganito yung packaging. Ganito. So, ang galing, parang very world-class talaga. Pasok to sa mga army, Purple Heart. Ayun, sakto. Armies like me. Ang curious ako, marami bang iba't ibang flavors at klase ng chocolates? Like yung iba may nuts, pwede bang plain? Yes po, we have 4 flavors po. 4, which is okay. dark sweet, milk, Dark white, sweet. and cookies and cream. Ito, dark sweet ba ito? I think Parang it's... dark sweet. Yes. Pero kaya pag sa mga events, ano yung pinakamabenta? Or yung sa mga umu-order sa'yo ng pang-souvenir nila, ano yung pinakamabentang packages mo dito? Our best seller po is chocolate bars po talaga. Chocolate Kasi bars, mas malaki po yung ano po personalized na ano po, design. Na makikita mo talaga. Yes po. Correct. Harap, Tsaka diba? kung ikaw negosyo ka, gusto mo rin nakikita talaga yung branding mo. Yun yung medyo talagang unique selling proposition ni Ken. Na hindi lang siya basta-basta tsokolate ang pinapadala, hindi lang siya pang mga personal lang na mga birthdays or kumbaga parang date mo. Ito talaga, pang maramihan yung bilihan dapat. Nag-enjoy Marami ako. So paano ba order yung mga kapatid natin, Ken? Halimbawa, kung gusto nila, meron silang upcoming birthday or kaya wedding, paano yung proseso? At lead time mo? Yes po, they can contact us sa Facebook or social media po. Also, we have account sa IG po. Then for lead time, as I said before po, ito pong karami po nagawa po namin within 2 days. So, ang lead time po namin, as long na kaya po talaga po namin, just let us know po. Ang cute! Napakaganda! And also, ang kagandahan po dito po, kasi modern na din po, and since yung mga giveaways po natin before, parang na-stock na lang po siya sa bahay at home. So, yung spacing po sa bahay, and parang naalikabukan lang siya. Ito, nakakain mo. Yes po, edible po. So, Ang sarap pa. ang goal po namin po, makapag-serve po, and also good memories po. That's right. Ako, I can imagine. Lalo na yung mga corporate ngayon, mga kumpanya, gustong-gusto talaga nila na nagiging creative sa kanilang mga souvenir. Kaya perfect talaga itong mga tsokolate ni Ken. Halimbawa, ito. Bigyan natin. Kaso wala si Mami Chiki ngayon. Personalized sa inyo po. May mga personalized sets Akin ba tayo. to, Ken? Opo. Ayan, picture mo. Cute. Ito, open po natin. Itong pinaka-cute dyan. Kasi picture ko. Wala po si Ma'am po eh. Ano naman? Ayan, tikman natin yan kay Mama Chiki. Hindi nyo man lang pinadala talaga. Friday kasi ngayon eh. Mama Chiki, para sa'yo to. Okay, Ken, gusto naming malaman paano kayo makontak para sa mga personalized na tsokolating ito? Yes. Just follow us on our Facebook po, Chocolate Personalized. And sa IG naman po, chocolatepersonalized.ph po. Yan. So mag-appear po mag-appear po yung page po namin sa pinaka-top po agad. Okay, very good. Congratulations sa iyo in advance. Nagmamadali na ako ubusin yung chocolate. Lalo na. Maraming salamat, John Kenneth ng Chocolate Personalized. At eto, may nanalo na sa Kagumbuka Ko Selfie Contest. Congratulations, Manel Moreno. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. Congrats! Okay ka na, Jess? Okay na. Woo! And that is it para sa ating Hataw sa Saya Friday. Spread happiness ng po, mga kapatid. Isang makabulang umaga ang nahatid namin sa inyong mga tahanan. At sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas sa Lunes. Gawin namin ang pagtutok sa aming every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at informasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasama ang inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning, kapatid!